Ang init ng araw sa Ayala Alabang ay hindi biro. Kahit sa mga oras na dapat sanay banayad pa ito. Para kay Luz Viminda o Nanay Luz, sa mga nakakakilala sa kanya, ang init ay tila isang paalala ng unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Dati kaya niyang maghapong mag-alaga ng kanyang mga orchid ang mga bulaklak na naging saksi sa paglipas ng kanyang kabataan sa pagmamahal tila ng yumaong si Arturo at ngayon sa kanyang dahan-dahang panghihina. Hawak ang isang maliit na pandilig, maingat niyang binabasa ang mga ugat ng isang Phalaenopsis na kulay lila. Konting tubig lang para sa iyo, aking reyna, bulong niya na may kasamang ngiti. Ito ang kanyang munting paraiso, isang hardin na puno ng buhay at kulay. Ngunit sa isang iglap ang paraiso ay naging isang umiikot na bangungot. Biglang umikot ang kanyang paningin. Ang mga matingkad na kulay ng mga bulaklak ay naghalo-halo na parang pintura sa tubig. Ang lupa ay tila gumalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Napahawak siya ng mahigpit sa isang kahoy na trellis, ang mga kuko niya ay bumaon dito habang ang pandilig ay bumagsak mula sa kanyang nanginginig na kamay at lumikha ng isang basang marka sa tuyong lupa. Anong nangyayari sa akin, tanong niya sa sarili habang pinipilit na huminga ng malalim. Nanay, oh my God, are you okay? Ang boses ay matinis at puno ng pag-aalala. Isang boses na parang galing sa isang anghel. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang kanyang manugang na si Bianca na mabilis na tumatakbo palapit sa kanya mula sa sliding glass door ng kanilang mansyon. Sa isang sulyap sa gilid ng kanyang mata, na aninag ni Nanay Luz ang anino ng kanilang kapitbahay, si Mrs. Consuelo, na nagpapanggap na nag-aayos ng halaman sa bakod nito, ngunit halatang nakikiramdam. Diyos ko, Nanay, ano nga nangyari? Inalalayan siya ni Bianca. Ang mga braso nito'y maingat na pumulupot sa kanyang baywang. Ang pag-arte ay perpekto. Ang mukha ni Bianca ay puno ng pag-aalala, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Halika na po sa loob, baka ma-heatstroke kayo. Sabi ko na nga, ba't dapat nagpapahinga na lang kayo? Nang may kasiguraduhan na nakita ni Mrs. Consuelo ang eksena ng isang mapag-arugang manugang, dahan-dahang inakay ni Bianca si Nanay Luz papasok ng bahay. Ngunit sa sandaling tumawid sila sa pinto at lumapat ang malamig na hangin ng aircon sa kanilang balat, nagbago ang lahat. Ang maingat na pagkakaalalay ay naging isang mahigpit na pagkakahawak sa braso ni Nanay Luz na halos makasakit. Ang boses na parang sa anghel kanina ay biglang bumaba at lumamig, tila isang patalim na bumubulong. Sabi ko naman sa inyo, huwag na kayong magpagod. Nanay, ang bawat salita ay may diin. Baka kung ano pa ang mangyari sa inyo. Hindi iyon isang paalala. Iyon ay isang babala. Napalunok si Nanay Luz, ang takot ay biglang gumapang sa kanyang dibdib, mas malamig pa sa hanging nagmumula sa aircon. Sa loob ng malapalasyong bahay na ito, siya ay isang reyna na nawalan na ng kaharian. Pagdating ni Adrian mula sa opisina, dala niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang gusot sa kanyang mamahaling suit at ang pagod sa kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Ang kumpanyang minana niya sa kanyang ama ay dumadaan sa isang matinding krisis at bawat araw ay isang pakikipaglaban. When I'm home, anunsyo niya, ang boses ay pagod. Mula sa kusina ay lumabas si Bianca, suot ang isang malinis na apron at isang matamis na ngiti. Agad siyang lumapit sa asawa, kinuha ang dala nitong briefcase at hinalikan ito sa pisngi. Welcome home, Hon. You look so tired. Maghahanda ako ng maiinom mo. Thanks, sagot ni Adrian habang hinuhubad ang kanyang coat. Inilibot niya ang tingin. How's mom? Bumuntong hininga si Bianca, isang buntong hininga na perpektong tinimpla para magtunog pagod, ngunit mapagkumbaba. Ayon, medyo matigas ang ulo. Gusto pa ring mag-garden kahit sinabihan ko ng magpahinga. Muntik na ngang matumba kaninang umaga. Buti na lang nakita ko kaagad. Hinilot ni Adrian ang kanyang sentido. Sinabi ko na sa kanya na mag-iingat. Mabuti na lang andyan ka para sa kanya. Siyempre naman, ako nang bahala kay Nanay Hon.
You just focus on your work. Huwag mo na kaming isipin dito, sabi ni Bianca habang inaabot sa kanya ang isang baso ng malamig na tubig. Mula sa pintuan ng kusina, tahimik na nagmamasid si Eileen, ang kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa pamilya. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Sir Adrian at ang perpektong pagganap ni Ma'am Bianca. Iba ang nangiti ni Ma'am Bianca kapag kaharap si Sir na isip niya. Kapag sila-sila lang sa bahay ang nangiti nito, ay bihirang lumabas. At kapag lumabas man, hindi ito umaabot sa kanyang mga mata. Tumingin si Eileen sa sala kung saan nakaupo si Nanay Luz sa kanyang paboritong silyon tahimik na nanonood ng telebisyon. Sa paningin ng iba, isa lamang siyang matandang nagpapahinga. Ngunit para kay Eileen na nakasama ang matanda sa loob ng halos 20 taon, nakikita niya ang pagbabago. Tila ba bawat araw may nauubos sa dating sigla ni Nanay Luz? Tila ba unti-unti itong lumiliit naglalaho sa loob mismo ng sarili nitong tahanan? Salamat hon, narinig niyang sabi ni Adrian kay Bianca. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Napayuko si Eileen at tahimik na bumalik sa kanyang gawain. May kung anong kumikirot sa kanyang dibdib. May mali, may malaking mali. Ang hapunan sa bahay ng mga Sandoval ay palaging isang formal na okasyon kahit na silang tatlo lang ang nasa mesa. Ang mahabang lamesang gawa sa nara ay kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa chandelier. Ang mga kubyertos ay nakahanay ng perpekto. Si Bianca ang may gawa ng lahat, isang perpektong asawa na may perpektong tahanan. Ayan, Nay, sabi ni Bianca habang maingat na inilalapag ang isang mangkok ng sopas sa harap ng biyanan. Ang bango ng gulay ay lumaganap sa hangin. Special vegetable soup. Low sodium, good for your heart, sabi ng nabasa ko sa internet. Para iwas high blood. Ngumiti si Adrian na halatang humanga sa kanyang asawa. Wow, hon. Ang bango. You're the best. Kumuha siya ng kutsara at tinikman ito. Ang sarap, healthy na masarap pa. Ngumiti lang ng tipid si Nanay Luz. Kumuha siya ng kutsara at dahan-dahang humigop. Sa pagdampi ng mainit na likido sa kanyang dila, agad na kumunot ang kanyang noo. Hindi lang ito matabang, may kakaibang lasa ito. Mapait na may bahid ng lasang metal. Napangiwi siya ng bahagya bago niya ito pilit na nilunok. Ibinaba niya ang kutsara. Ang kanyang tiyan ay tila umuurong sa ideya na humigop muli. Napansin ito ni Bianca. Ang nangiti sa kanyang labi ay napalitan ng isang kunot noong pag-aalala. Ayaw niyo po, Nay. Hindi po ba masarap? Wala akong ganang kumain. Ihamahinang sagot ni Nanay Luz. Iniiwasan ang tingin ng anak. Ang mukha ni Bianca ay biglang nalukot sa isang maskara ng pagkadismaya. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Sayang naman. Pinaghirapan ko pa naman to para sa inyo. Alam kong kailangan nyo ng masustansyang pagkain. Agad na pumanig si Adrian sa kanyang asawa. Ang boses niya ay malumanay, ngunit may halong pangaral. Nay, kumain na kayo, kahit konti. Para sa kalusugan nyo rin yan. Tingnan mo, pinaghirapan pa naman ni Bianca. Pakiramdam ni Nanay Luz ay nasukol siya. Ang kanyang anak na dati kakampi niya sa lahat ng bagay ay nasa panig na ng estrangherong ito na nagpapanggap na nagmamalasakit. Tumingin siya sa sopas, pagkatapos ay sa nag-aalalang mukha ni Adrian at sa nagtatampong mukha ni Bianca. Sa huli wala siyang nagawa. Dahan-dahan niyang dinampot muli ang kutsara at pilit na humigop habang tinitiis ang kakaibang pait na nanunuot sa kanyang dila at ang bigat na nararamdaman sa kanyang puso. Pakiramdam niya, hindi sopas ang kanyang nilulunok, kundi ang sarili niyang pagkatalo. Tapos na ang hapunan. Si Adrian ay nasa kanyang study, abala na naman sa mga papeles. Si Bianca naman ay nag-aayos sa kanyang kwarto para sa isang online meeting kasama ang mga kaibigan niyang sosyal. Sa kusina mag-isang nagliligpit si Eileen. Ang katahimikan ng malaking bahay ay halos nakakabingi.
Habang nililinis niya ang pinagkainan, napako ang kanyang tingin sa mangkok ng sopas ni Nanay Luz. Halos hindi ito nabawasan. Marahan niyang inangat ito para ibuhos sa lababo. Ngunit bago niya pa man gawin iyon, isang kakaibang amoy ang sumingaw mula rito. Napatigil siya. Inilapit niya ang mangkok sa kanyang ilong. Hindi ito amoy ng panis na pagkain. Hindi rin ito ang karaniwang amoy ng mga halamang gamot. Mayroon itong bahagyang anghang, isang amoy kemikal na pilit tinatabunan ng bango ng oregano at paminta. Anong amoy ito, tanong niya sa kanyang isipan habang muli itong inaamoy para makasiguro. Parang hindi naman panis, parang gamot. Kinilabutan si Eileen. Binitawan niya ang mangkok sa lababo na tila napapaso. Tumingin siya sa saradong pinto ng dining room na para bang may makikita siyang sagot doon. Wala. Tanging ang makintab na sahig at ang sarili niyang refleksyon sa salamin ng cabinet ang naroon. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi guni-guni ang lahat. Sa ilalim ng perpektong maskara ng kanilang tahanan, may isang laso na dahan-dahang kumakalat. At ang unang biktima nito ay ang matandang babaeng natutulog na ngayon sa kanyang silid, na marahil ay nananaginip ng mga araw kung kailan ang sopas ay may lasa ng pagmamahal at hindi ng takot. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Eileen, ang tunay na dilim ay nasa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila may anino, bawat katahimikan ay may kasamang bulong. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang hawak ang luma niyang cellphone. Ang screen nito ay nagpapakita ng mensahe mula sa kanyang kapatid sa probinsya. Ate, nilalagnat na naman si Jojo. Kailangan siyang madala sa ospital. Wala na tayong pera. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Si Jojo ang kanyang nag-iisang anak, ang dahilan kung bakit siya nagtitiis sa Maynila, malayo sa lahat. Ang mukha ng kanyang anak, na may mga matang laging nangungusap, ay biglang sumagis sa kanyang isipan. Napapikit siya ng mariin. Ang takot na mawalan ng trabaho ay hindi na lamang simpleng pangamba. Ito na ay isang halimaw na handang lamunin ang kinabukasan ng kanyang anak. Kapit sa patalim bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang luhang nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga halaman sa beranda, narinig niya ang boses ni Bianca mula sa sala. Kausap nito ang isang tao sa telepono. Ang boses ni Bianca ay malambing at puno ng pagsisisi, isang tono na kabisado na ni Eileen. Naku, Dr. Reza, pasensya na po talaga, sabi ni Bianca, sapat lang ang lakas para marinig. Opo, schedule niya ngayon, pero bigla kasing sumama ang pakiramdam ni nanay kaninang umaga. Ayaw pong tumayo sa kama. Maybe next week na lang po. Yes, ako na pong tatawag para mag-set ng bagong appointment. Thank you po, Doc. Ingat. Pagkababa ng telepono, nakita ni Bianca si Eileen na nakatayo malapit sa pinto. Tinaasan siya nito ng kilay. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Magtrabaho ka. Walang salitang yumuko si Eileen at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Ngunit ang kanyang isipan ay naglalaro na. Sumama ang pakiramdam. Ngunit kanina lang ay kausap pa niya si Nanay Luz at maayos naman itong nakaupo sa kanyang silyon habang nagbabasa ng dyaryo. Ito na ang pangatlong beses sa loob ng 2 buwan na biglang sumama ang pakiramdam ni Nanay Luz. Sa mismong araw ng check-up nito kay Dr. Teresa Cruz, ang matagal ng doktor ng pamilya. Malinaw na iniiwas ni Bianca si Nanay Luz sa doktor na tunay na nakakakilala sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, ang kalagayan ni Nanay Luz ay lalong naging palaisipan. May mga umaga nagigising siyang malinaw ang isip na aalala ang mga lumang kanta mula sa radyo, at may mga hapon naman na para siyang naliligaw sa sarili niyang bahay. Isang hapon na abutan siya ni Eileen sa kanyang silid, abalang naghahalongkat sa kanyang aparador. Ang mga damit ay nakakalat sa kama.
Nay, ano po ang hinahanap ninyo? Malumanay na tanong ni Eileen. Tumingin sa kanya si Nanay Luz, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Yung bote ng gamot ko para sa puso. Yung kulay asul, hindi ko na makita. Nasa ibabaw po ng lamesita ninyo, Nay. Yung bagong bote na po, sagot ni Eileen. Umiling si Nanay Luz, ang kanyang labi ay nanginginig. Lumapit siya kay Eileen at bumulong, ang boses ay mahina at halos paos. Hindi yon, Eileen. Iba yon. Pinalitan ni Bianca ang gamot ko. Napatitig si Eileen sa matanda. Gusto niyang maniwala. Bawat himaymay ng kanyang katawan ay nagsasabing totoo ang sinasabi nito. Ngunit ang paraan ng pagsasalita ni Nanay Luz, ang pag-aalinlangan sa sarili nitong boses, ang pagkalito sa kanyang mga mata, ay nagpapahina sa kanyang testimonya. Kung sasabihin niya ito kay Sir Adrian, iisipin lang nitong nagiging ulyanin na ang kanyang ina, gaya ng laging sinasabi ni Bianca. Sige po, Nay, sabi na lang ni Eileen. Tulungan ko po kayong hanapin, ngunit alam nilang pareho na wala na silang mahahanap. Gabi, ang buong kabahayan ay natutulog na sa kanilang mga silid. Hindi makatulog si Eileen. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato. Bumangon siya para uminom ng tubig sa kusina, maingat ang bawat hakbang para hindi lumikha ng ingay. Habang papalapit siya sa kusina, napansin niya ang isang manipis na sinag ng ilaw na nagmumula sa ilalim ng pinto. Napatigil siya. Sinong gising pa, dahan-dahan siyang sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo si Bianca sa harap ng kitchen counter, nakatalikod sa pinto. Tanging ang malamlam na ilaw mula sa ibabaw ng stove ang nagsisilbing liwanag. Ang kanyang mga kilos ay tiyak mabilis at halos walang ingay. Sa isang kamay hawak niya ang isang baso ng tubig. Sa kabila isang maliit na bote na walang anumang etiketa. Pinanood ni Eileen habang pigilang hininga kung paano maingat na binuksan ni Bianca ang bote. Itinagilid niya ito sa ibabaw ng baso at mula rito pumatak ang likido. Isa, dalawa, dalawang patak. Eksakto. Isinara niya ang bote at mabilis na isinilid sa bulsa ng kanyang pantulog na robe. Kumuha siya ng isang maliit na kutsarita at hinalo ang tubig ng dahan-dahan, siguradong walang kahit anong tunog na malilikha. Pagkatapos, dinala niya ang baso at tahimik na lumabas ng kusina patungo sa hagdanan papunta sa direksyon ng silid ni Nanay Luz. Napasandal si Eileen sa pader, ang kanyang likod ay basa ng malamig na pawis. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na para bang gusto nitong kumawala. Malinaw pa sa sikat ng araw ang kanyang nakita. Hindi ito guni-guni, hindi ito pagkakamali. Ang kakaibang amoy sa sopas, ang mga kinanselang check-up, ang pagkalito ni Nanay Luz, at ngayon ang mga lihim na patak sa dilim. Lahat ay nag-uugnay-ugnay. Nang maramdaman niyang ligtas nang gumalaw, naghintay pa si Eileen ng halos 10 minuto bago siya dahan-dahang umakyat sa hagdan. Maingat niyang pinihit ang seradura ng pinto ng kwarto ni Nanay Luz. Bahagya niya itong binuksan. Sa loob, sa tulong ng maliit na night lamp, nakita niya si Nanay Luz. Mahihimbing itong natutulog, ngunit hindi ito ordinaryong pagtulog. Ito ay isang mabigat at malalim na pagkakahimbing na para bang pinatulog ito ng isang malakas na puwersa. Ang mga mata ni Eileen ay agad na napunta sa lamesita sa tabi ng kama. Nandoon ang baso ng tubig, kalahati na lang ang laman. Napahawak si Eileen sa kanyang bibig upang pigilan ng isang hikbi. Ngayon, sigurado na siya. Hindi siya pwedeng manahimik na lang. Ang buhay ng matanda ay nasa kanyang mga kamay. At sa isip niya umalingaw-ngaw ang mukha ng kanyang anak na si Jojo. Hindi niya hahayaang may isa pang inosenteng magdusa dahil sa kasamaan ng iba. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto, ang kanyang isipan ay nagliliyab sa isang bagong determinasyon. Ang takot ay napalitan ng tapang. Kailangan kong gumawa ng paraan. Gabi na nang makauwi si Adrian, pagod ang katawan,
at gulong-gulo ang isipan. Ang mahabang araw ng pakikipagpulong sa mga investor na nagbabantang bumitaw ay halos umubos sa natitira niyang lakas. Ang tanging gusto niya ay ang tahimik na yakap ng kanyang tahanan, ang ginhawang dulot ng kaayusan na si Bianca lamang ang nakapagpapanatili. Pagpasok niya sa malaking pinto, naabutan niya ang kanyang ina sa sala, nakaupo sa paborito nitong silyon na nakaharap sa malaking bintanang salamin. Ang mga ilaw sa hardin ay nagbibigay ng malamyos na liwanag sa kanyang mukha, ngunit sa halip na kapayapaan, bakas dito ang isang malalim na kalungkutan. Hindi ito nanonood ng telebisyon, nakatitig lang ito sa dilim sa labas. Nay, gabi na po. Bakit gising pa kayo, malumanay na tanong ni Adrian habang inilalapag ang kanyang briefcase sa sahig. Dahan-dahang lumingon si Nanay Luz. Nang makita siya, tila bahagyang nabuhayan ang mga mata nito. Hinihintay kita, anak. Lumapit si Adrian at umupo sa ottoman. Sa tapat niya hinawakan ang malamig na kamay ng ina. May problema po ba? Nag-alinlangan si Nanay Luz. Tumingin muna ito sa direksyon ng hagdanan na parabang tinitiyak na wala si Bianca sa paligid. Nang makampante muli siyang humarap sa anak, ang mga matay may pakiusap. Anak, halos pabulong niyang sabi, parang may mali. Napabuntong hininga si Adrian, ang pagod ay biglang bumalik. Nay, napagod lang po siguro kayo ngayong araw. Magpahinga na po kayo. Ito na naman, ang mga ganitong pahayag na mahirap intindihin. Hindi Adrian pilit ng matanda, mas humigpit ang hawak sa kanyang kamay. Iba ang pakiramdam ko. Parang may lason sa bahay na to. Napapikit si Adrian. Lason. Ang stress sa trabaho at ngayon ito, masyado nang marami. Pinilit niyang ngumiti. Nay, wala pong lason dito. Baka po nananaginip lang kayo ng gising. Halika, ihatid ko na po kayo sa kwarto ninyo. Tumayo siya at marahang inalalayan ang ina. Ngunit umiling si Nanay Luz. Ang pagkadismaya ay malinaw na bakas sa kanyang mukha. Nakita niya sa mga mata ng sariling anak ang parehong pagwawalang bahala na nakikita niya araw-araw kay Bianca. Sumuko siya. Hahayaan na lamang niyang isipin ng anak na siya'y nagiging ulyanin na. Habang paakyat sila sa hagdanan, hindi na malaya ni Adrian ang anino ni Bianca. Sa itaas, tahimik na nakikinig sa dilim, isang malamig na ngiti ang unti-unting sumisibol sa kanyang mga labi. Sabado ng gabi, dinala ni Adrian si Bianca sa isang charity ball sa Shangri-La. Ito ang mundo ni Bianca, isang mundo ng kumikinang na mga alahas, dumadaloy na champagne at mga pekeng papuri. Para kay Adrian, isa itong obligasyon, isang impyerno na kailangan niyang pagdaanan para sa imahe ng kumpanya at para mapagbigyan ang asawa. You look stunning, Hon, sabi ni Adrian, habang pinagmamasdan ng asawang suot ang isang mamahaling itim na gown na bumabagay sa perpekto nitong hubog. Ngumiti si Bianca. Of course, I have to look my best. Tayo ang power couple dito, di ba kindat nito sa kanya? Bago humalik sa hangin ng may lumapit na kaibigan. Habang abala si Bianca sa pakikipag-usap sa isang grupo ng mga babaeng kapwa niya sosyal, naiwang mag-isa si Adrian malapit sa bar. Doon siya nilapitan ni Charlene, isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ni Bianca. Si Charlene ay ang tipo ng babae na laging nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay laging mapanuri. Adrian, darling, bati nito sabay halik sa magkabilang pisngi niya. You look so stressed, pinapahirapan ka ba ng asawa mo, biro nito na may kasamang tawang matinis? Work, tipid na sagot ni Adrian, pilit nang ngumingiti. Work. But you know you're so lucky, Adrian, sabi ni Charlene, habang sumisimsim sa kanyang baso ng champagne. Itinuro niya si Bianca gamit ang kanyang baba. That wife of yours, she's a living saint. Imagine giving up her career to take care of you, your house, and, Huminto siya saglit na parabang naghahanap ng tamang salita. The duties, kumunot ang noo ni Adrian. Duties. Tumawa si Charlene na parang wala lang. Oh, taking care of an elderly mother-in-law. Hindi biro yon. Bianca always tells us how challenging it is. But she does it with such grace.
Isang martir, di ba? You're a very lucky man. Pagkasabi noon, nagpaalam na si Charlene at lumipat sa ibang grupo. Naiwan si Adrian na nakatayo roon ang mga salita nito ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Challenging martyr. Ganito pala ang sinasabi ni Bianca sa likod niya. Ipinapalabas nitong isa siyang pasanin, isang sakripisyo. Biglang nag-iba ang lasa ng wine sa kanyang bibig. Lunes ng hapon. Nasa gitna si Adrian ng isang mahalagang conference call sa kanyang opisina sa bahay nang tumunog ang kanyang personal na telepono. Hindi niya ito pinansin, ngunit muli itong tumunog. At muli. Sa ikatlong pagkakataon, nakita niya ang pangalan sa screen draw, Teresa Cruz. Bigla siyang kinabahan. Nagpaalam siya saglit sa kausap at sinagot ang tawag. Hello, Doc. Napatawag po kayo, Adrian? Pasensya na sa abala, sabi ng doktor sa kabilang linya. Ang boses nito ay kalmado at profesional, ngunit may bahid ng pag-aalala. I'm calling about your mother. Napaupo ng tuwid si Adrian, si nanay. Bakit po? May nangyari ba? Wala naman sa pagkakaalam ko, at iyon mismo ang problema. Adrian, paliwanag ni Dr. Cruz. It's been over 3 months since her last checkup. Bianca has canceled 3 consecutive appointments. Ang dahilan niya palagi ay masama raw ang pakiramdam ng nanay mo at hindi makabiyahe. Opo, ganoon nga po yata. She's been very weak lately, sagot ni Adrian, inuulit ang palaging sinasabi ni Bianca. Exactly. And if she's consistently feeling unwell, that's all the more reason for me to see her. Hindi normal ang ganyang panghihina, Adrian. Hindi ako mapanatag hanggat hindi ko siya personal na nasusuri. May pagdidiin sa huling salita ng doktor. Kung hindi ninyo siya kayang dalhin, dito ako, na mismo ang pupunta dyan for a house call tomorrow. Natigilan si Adrian. Isang house call. Isang alok na hindi matatanggihan. Ang mga katwiran ni Bianca ay biglang gumuho. Kung talagang may sakit si nanay, bakit niya ito ilalayo sa Dr. Sige po, Doc? Nautal niyang sagot. Ako na pong bahala. I'll let you know. Thank you for the call. Ibinaba ni Adrian ang telepono. Ang ingay mula sa conference call na nakamute ay tila nagmula sa ibang mundo. Ang kanyang isipan ay lumilipad. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimulang magkabit-kabit sa isang paraang hindi niya gusto. Ang pakiusap ng kanyang ina, parang may lason sa bahay na to. Ang mapanuyang komento ni Charlene, isang martir. The duties. At ngayon, ang profesional na pag-aalala ni Dr. Cruz. Hindi ako mapanatag. 3 magkakaibang boses, 3 magkakaibang tao. Ngunit lahat ay tumuturo sa iisang direksyon. Mula sa kanyang opisina, natanaw niya sa labas si Bianca, masayang nagdidilig ng mga halaman sa hardin, ang mga halaman na dati alaga ng kanyang ina. Mula sa malayo mukha itong isang perpektong larawan, isang maasikasong asawa, isang mapag-arugang manugang, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, habang pinagmamasdan niya ito, hindi na paghanga ang naramdaman ni Adrian. Sa halip isang malamig na tanong ang gumapang sa kanyang isipan, isang tanong na nagdala ng takot at pagdududa sa paraisong akala niya'y perpekto. Ano ang tinatago mo, Bianca? Ang takot ay may sariling bigat. Para kay Eileen ito ay parang isang blokeng yelo sa kanyang sikmura, malamig mabigat at unti-unting lumalaki sa bawat oras na lumilipas. Ang larawan ng maliit na boteng walang pangalan ay nakatatak na sa kanyang isipan. Kailangan niya ng pruweba, isang bagay na mahahawakan, isang bagay na hindi maitatanggi. At ang pagkakataon ay dumating isang umaga habang si Bianca ay nasa gym. Sa ilalim ng pagkukunwaring naglilinis ng master's bedroom ang puso ni Eileen ay dumadagundong na parang tambol sa isang gera. Ang bawat paghila ng vacuum cleaner ay tila sumisigaw ng kanyang balak. Mabilis ang kanyang mga kilos. Matapos maglinis, kinuha niya ang maliit na basurahan sa tabi ng vanity table ni Bianca. Puso't isip niya ay nagdarasal. Habang ibinubuhos ang laman sa isang dustpan, isang bagay, ang kumalansing,
Hindi ito tunog ng papel o tissue. Sa gitna ng mga bulak at piraso ng papel, naroon ito, isang kulay pilak na pakete ng gamot. Halos walang laman. Hinawakan niya ito gamit ang dulo ng kanyang mga daliri. Ang pangalan ng gamot ay hindi pamilyar, ngunit ang nakasulat sa ilalim nito ay nagpatindig sa kanyang mga balahibo, high-dosage sedative for severe insomnia, strictly by prescription, pampatulog na may mataas na dosage. Nanginginig ang mga kamay ni Eileen. Mabilis niyang kinuha ang kanyang lumagasgas na cellphone mula sa kanyang bulsa. Pinindot niya ang kamera. Click! Ang tunog ng shutter ay parang putok ng baril sa katahimikan ng silid. Muli siyang kumuha ng isa pa para makasiguro. Pagkatapos ay maingat niyang ibinalik ang lahat sa basurahan na para bang walang nangyari. Hawak niya na ngayon ang unang piraso ng ebidensya. Ang blokeng yelo sa kanyang sikmura ay nagsimulang matunaw na palitan ng isang nag-aalab na determinasyon. Ang problema ang pagkakaroon ng ebidensya ay isang bagay. Ang paghahatid nito sa tamang tao ay isa ng ibang usapan. Paulit-ulit na sinubukan ni Eileen na kausapin si Adrian, ngunit si Bianca ay parang isang anino na laging nakabuntot isang bantay na hindi natutulog. Isang umaga, habang papaalis si Adrian para sa trabaho, sinubukan niyang habulin ito sa may pinto. Sir Adrian, sandali lang po. Simula niya. Ngunit bago pa niya madugtungan, biglang sumulpot si Bianca mula sa kung saan may dalang ngiti na kasing tamis ng pulot. "Hon, you'll be late for your meeting," sabi nito, sabay ayos sa kurbata ng asawa at mabilis na halik sa mga labi nito. "Drive safely. I love you." Ang mga kilos nito ay epektibong humarang sa pagitan ni Eileen at Adrian. Walang nagawa si Adrian kundi ngumiti pabalik at umalis. Naiwang nakatayo si Eileen, ang mga salitay na natili sa kanyang lalamunan. Sa ibang pagkakataon, dinalhan niya ng kape si Adrian sa study nito. Ito na ang pagkakataon niya. Kumatok siya at pumasok. "Sir, kape niyo po." "Salamat, Eileen," sabi ni Adrian, hindi inaalis ang tingin sa laptop. Huminga ng malalim si Eileen. "Sir, tungkol po kay Nanay Luz." Hindi pa niya natatapos ang pangungusap nang bumukas ang pinto. Pumasok si Bianca may dalang isang plato ng bagong bake na cookies. "Hon, I thought you might be hungry." "Nag-bake ako ng paborito mo," sabi nito. Ang boses ay puno ng paglalambing. Inilapag niya ang plato sa mesa at nanatili roon ipinatong ang kamay sa balikat ng asawa. "Is everything okay, Eileen May? Kailangan ka ba sa amo mo?" Ang tanong ay simple, ngunit ang tingin sa mga mata ni Bianca ay matalim na parang kutsilyo. "Isang babala. Subukan mo." Napalunok si Eileen. "Wala po, ma'am. Aalis na po ako." Mabilis siyang tumalikod at lumabas ang pakiramdam ng pagkatalo ay mapait sa kanyang dila. Ang pagbabantay ni Bianca ay naging mas mahigpit. Bawat kilos ni Eileen ay sinusuri. Ang dating tiwala ay napalitan ng hinala. "Eileen, bakit may alikabok pa sa sulok na?" Tusita ni Bianca isang araw habang hinihimas ang isang bookshelf na makintab naman. "Eileen, hindi ba sinabi kong ayusin mo ang mga unan sa sofa ayon sa kulay?" Ang mga utos ay maliliit na bagay, ngunit ang layunin ay malinaw ang iparamdam kay Eileen na siya'y binabantayan na anumang maling galaw ay may katapat na parusa. Ang hapunan ay naging isang gabi-gabing pagtatanghal ng tensyon. Si Adrian ay pagod, si Bianca ay perpekto, at si Nanay Luz ay unti-unting nawawala. Ngayong gabi, habang kumakain sila, nanginginig ang mga kamay ni Nanay Luz. Isang sintomas na palagi nang nangyayari nitong mga nakaraang linggo. Sinubukan niyang abutin ang kanyang baso ng tubig, ngunit sa pagdampi ng kanyang mga daliri, dito ang panginginig ay lumala. Crash! Hindi nabasag ang baso, ngunit tumumba ito sa mesa. Ang tubig ay kumalat binabasa ang mamahaling tablecloth at tumutulo sa sahig. Ang reaksyon ni Bianca ay kasing bilis ng kidlat.
Ang maskara ng pag-aalaga ay nahulog sa isang iglap. Ano ba nanay, sigaw niya, ang boses ay matinis at puno ng iritasyon. Kasabay ng sigaw, isang mabilis na hampas ang dumapo sa nanginginig na kamay ng matanda. Mag-ingat naman kayo. Ang dumi-dumi na tuloy. Ang sampal ay hindi malakas. Ngunit ang intensyon nito, ang biglaang galit, ang kawalan ng respeto, ay nakakagulat. Natigilan si Nanay Luz, ang mga matay ng laki sa takot at sakit. Isang butil ng luha ang namuo sa gilid ng kanyang mata. At sa eksaktong sandaling iyon, pumasok si Adrian sa dining room mula sa kanyang study. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang paghampas. Narinig niya ang sigaw. Nakita niya ang takot sa mukha ng kanyang ina. Parang huminto ang mundo. Nang makita ni Bianca si Adrian, ang galit sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng pagkataranta at pagkatapos ng isang perpektong maskara ng pag-aalala. Ang pagbabago ay napakabilis na halos hindi ka panipaniwala. "Naku, Nay, okay lang po kayo," sabi niya. Ang boses ay biglang naging malambing at puno ng pagsisisi. Kumuha siya ng table napkin at marahang pinunasan ang kamay ng biyanan na siya ring sinampal kanina lang. "Diyos ko, nabasa tuloy kayo." "Eileen, kumuha ka ng pamunas, dali." Nakatayo lang si Adrian sa may pintuan, hindi makagalaw. Ang isipan niya ay pilit na pinoproseso ang kanyang nakita. Ang dalawang magkasalungat na imahe ni Bianca, ang halimaw, at ang anghel ay nagbabanggaan sa kanyang utak. Tumingin si Nanay Luz sa kanya. Sa mga mata ng kanyang ina, nakita niya ang isang tahimik na pakiusap, isang kumpirmasyon sa lahat ng kanyang mga duda. "Adrian, hon, tulala ka dyan. Tulungan mo ako dito," sabi ni Bianca pilit nang ngumingiti na, para bang walang nangyari. Ngunit nakita ni Adrian. Nakita niya ang kislap ng kalupitan sa mga mata ni Bianca bago ito naglaho. Nakita niya ang pamumula sa kamay ng kanyang ina. Tumangulang siya at dahan-dahang lumapit, ngunit sa loob niya, isang desisyon ang nabuo na. Hindi na siya maaaring umasa sa sabi-sabi. Hindi na siya maaaring magbulag-bulagan. Kailangan niya ng ebidensya na hindi maikakaila, isang saksing hindi nagsisinungaling. Kinagabihan, matapos siguraduhing mahimbing nang natutulog si Bianca, dahan-dahang bumaba si Adrian. Sa kanyang kamay may dala siyang isang maliit na bagay na inorder niya online at ipinadala sa opisina, isang spy camera, hindi mas malaki sa isang botones. Pumunta siya sa kusina, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang hinala. Maingat at may nanginginig na mga kamay, ikinabit niya ito sa isang siwang sa pagitan ng mga kitchen cabinet, nakatutok ng perpekto sa counter kung saan laging nagtitimpla si Bianca. Habang umaakyat siya pabalik sa kanilang silid, isang malamig na katiyakan ang bumalot sa kanya. Bukas malalaman niya ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Kinabukasan, ang bawat minuto sa opisina ay parang isang walang katapusang paghihirap para kay Adrian. Ang mga numero sa spreadsheet ay lumalabo, ang boses ng kanyang mga kamiting ay parang ugong na lang sa malayo. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang maliit na lente ng kamera na nagbabantay sa kanilang kusina, isang tahimik na saksi na naghihintay sa pagdating ng gabi. Isang beses hindi na niya natiis. Binuksan niya ang app sa kanyang telepono na konektado sa spy camera. Pinanood niya ang live feed. Nakita niya si Eileen na nagpupunas ng counter. Nakita niya si Nanay Luz na dumaan para kumuha ng isang basong tubig. Walang kakaiba. Ngunit ang normalidad na ito ay mas lalong nagpatindi sa kanyang kaba. 6:00 ng gabi, umuwi siya mas maaga kaysa sa dati. Pilit niyang isinuot ang maskara ng normalidad, isang bagay na natutunan niyang gawin sa mundo ng negosyo. Ngunit ang galing ni Bianca sa pag-arte ay nasa ibang level. Unang aga mo yata bati nito sa kanya sa may pinto. May kasamang matamis na halik. "Good. Para sabay-sabay tayong makapaghapunan." "Yeah, I finished early." Pagsisinungaling niya habang iniiwasan ang tingin nito.
Pakiramdam niya kung titingin siya ng diretso sa mga mata nito, makikita nito ang lahat ng hinala at galit na kumukulo sa loob niya. Matapos magbihis, nagkulong siya sa kanyang study. Inilabas niya ang kanyang laptop at nanginginig ang mga kamay na binuksan ang file na naglalaman ng recording mula sa camera. Ang video ay nagsimula sa katahimikan ng madaling araw. Fast forward, hanggang sa huminto siya. 2:30 ng madaling araw. Bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Bianca, suot ang kanyang sutlang pantulog. Ang kanyang kilos ay parang sa isang pusa sa dilim. Ang eksena ay eksaktong katulad ng inilarawan ni Eileen sa kanyang isipan, ngunit ang makita ito ng malinaw sa screen ay ibang-iba. Pinanood niya na may nanlalamig na pakiramdam habang binubuksan ni Bianca ang isang maliit na cabinet. Sa itaas ng ref, isang lugar na hindi madalas buksan. Mula sa likod ng mga bote ng bitamina, kinuha niya ang maliit, walang etiketang bote. Lumapit ito sa counter, kumuha ng isang baso. Sinalinan ito ng tubig mula sa pitsel. At pagkatapos, maingat na may tiyak na galaw, itinagilid niya ang bote. 1 patak, 2 patak. Habang pinapanood ni Adrian ang 2 patak ng likido na humalo sa tubig, isang bagay ang nagpaguho sa kanyang mundo. Hindi ito ang akto mismo. Ito ang ekspresyon sa mukha ni Bianca sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina. Habang tinitiyak na walang nakakakita ang mukha ng kanyang asawa, ay walang emosyon, walang galit, walang awa, walang konsensya. Tanging isang malamig, kalkuladong kahusayan. Pagkatapos, bago nito dalhin ang baso, paakyat isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay. Click. Isinara ni Adrian ang laptop ng may puwersa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Napasandal siya sa kanyang upuan, ang paghinga niya'y mabigat at hirap. Ang sakit. Ang sakit ay parang isang matalim na bubog na umiikot sa kanyang dibdib. Galit, pagtataka, pagsisisi, lahat ay naghahalo-halo. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya hinayaang mangyari ito sa sarili niyang ina, sa ilalim ng sarili niyang bubong? Ang bawat matamis na salita ni Bianca, ang bawat yakap, ang bawat halik, lahat ngayon ay may lasa ng lason. Nang kumalma siya ng bahagya, isang bagay ang naging malinaw. Hindi sapat ang galit. Kailangan niya ng plano. Kailangan niyang tapusin ito ngayong gabi. Kinuha niya ang kanyang telepono at lumabas sa beranda para walang makarinig. Dinayal niya ang numero ni Eileen. Eileen, sabi niya, nang sagutin nito ang tawag, ang boses niya ay mababa at kontrolado. Nasaan ka? Nasa kusina po, sir. Naghahanda ng hapunan. Okay. Makinig kang mabuti. Huwag kang magpapahalata. Nakita ko na. Alam ko na ang lahat. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang pigil na buntong hininga. Salamat sa Diyos, narinig niyang bulong nito. Mamayang gabi, Eileen, kailangan kita. Kapag naghahain ka, manatili ka lang sa dining room. Huwag kang aalis. Kailangan ko ng saksi. Naiintindihan mo? Oo po, sir. Naiintindihan ko po. Good. At Eileen, salamat. Salamat sa lahat. Pagkababa ng telepono, huminga ng malalim si Adrian. Pinunasan niya ang namumuong pawis sa kanyang noo. Ngayon ang pinakamahirap na parte, ang pagpapanggap. Bumalik siya sa loob, isang nangiti, ang maingat na ipininta sa kanyang mukha. Naabutan niya si Bianca sa sala, nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Kung sabi niya, ang boses ay sinubukan niyang gawing masaya. I have an idea. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay nagliliwanag. Ano yon? Gusto kong magkaroon tayo ng special na hapunan ngayong gabi. Just the 3 of us. You, me, and nanay. Lumapit siya at niyakap ito mula sa likod, isang yakap na halos makasuka sa kanya. I just want to thank you for taking care of my mom, for taking care of me, for everything.
Ang mukha ni Bianca ay namula sa tuwa. Hindi nito napansin ang panlalamig sa mga kamay ni Adrian o ang bahagyang panginginig sa boses nito. Para sa kanya ito ang pagkilala na matagal na niyang hinihintay. "Oh Adrian, that's so sweet of you," sabi nito, sabay harap at halik sa kanya. "Sige, lulutuin ko ang paboritong sopas ni nanay. I'll make it extra special tonight." "Yes," sagot ni Adrian, habang tinititigan ang mga mata ng asawa. "Make it extra special." Habang papunta si Bianca sa kusina na puno ng galak at pagmamalaki, naiwan si Adrian sa sala. Ang kanyang nangiti ay unti-unting naglaho at napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Handa na ang hapagkainan. Ang bango ng sopas ay kumakalat sa buong bahay. Si Nanay Luz ay nakaupo na sa kanyang pwesto, walang kamalay-malay. Si Eileen ay nakatayo sa isang sulok, ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang harapan. Umupo si Adrian sa tapat ng kanyang ina, sa kabisera ng mesa. Ang kanyang puso ay dumadagundong, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang lawa bago ang isang bagyo. Alam niyang pagkatapos ng gabing ito, wala nang babalikan. Ang katotohanan ay ihahain na. Ang hapagkainan ay parang entablado perpektong inilawan ng chandelier sa itaas, at ang mga aktor ay nasa kani-kanilang posisyon na. Ang bida si Bianca ay lumabas mula sa kusina. Dala ang isang tray na may 3 matataas na baso ng sariwang orange juice. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng kulay ng inumin. "Para hindi tayo mauhaw, masayang," sabi niya. Inilapag niya ang 2 baso sa harap ni Adrian at sa sarili niya. Ang pangatlong baso, na may bahagyang mas matingkad na kulay kahel, ay maingat niyang inilapag sa tabi ng plato ni Nanay Luz. "Ito po sa inyo, Nay," sabi niya. Ang boses ay malambing na parang pulot. "Special to. Dinagdagan ko ng vitamin C para lumakas kayo." Tumingin si Nanay Luz sa baso, pagkatapos ay kay Bianca isang blangkong ekspresyon ang nasa kanyang mukha. Wala na siyang lakas na magtanong, wala nang lakas na tumanggi. Si Adrian naman ay tahimik lang na nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang sa isang agila, sinusundan ang bawat galaw ng asawa. Si Eileen, na nakatayo malapit sa dingding, ay napahawak ng mahigpit sa kanyang palda. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela. "Let's eat," sabi ni Bianca, at nagsimula na siyang humigop ng sopas na parang walang anumang mali sa mundo. Humigop din si Adrian ng sopas, walang lasa. O marahil ang nag-uumapaw na galit sa kanyang dibdib ang pumatay sa kanyang panlasa. Ibinaba niya ang kanyang kutsara at tumingin kay Bianca. Bianca, simula niya ang kanyang boses ay kalmado at pantay, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. "Mahal na mahal mo talaga si nanay." No, natigilan si Bianca. Ang kutsara ay nasa kalagitnaan ng ere. Ngumiti siya. "Ano ka ba hon? Siyempre naman, parang tunay na ina na ang turing ko sa kanya." Talaga, tanong ni Adrian, bahagyang tumagilid ang ulo. "Kaya pala lahat ng bagay ginagawa mo para sa kanya. Ang sopas, ang mga gamot, ang pag-aalaga, lahat." Ang pagdidiin sa huling salita ay hindi nakaligtas sa pandinig ni Bianca. Ang kanyang nangiti ay bahagyang nanginig. Oo naman. Anything for nanay." "Good," sabi ni Adrian. Ang katahimikan sa pagitan ng kanyang mga salita ay puno ng kuryente. Si Nanay Luz ay napatingin sa anak na guguluhan. Si Eileen ay hindi humihinga. Biglang tumayo si Adrian. Ang kanyang kilos ay mabilis at tiyak na ikinagulat ni Bianca. "Dahil sa sobrang pagmamahal mo, Bianca," sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay bumaba, naging malamig at matigas. "Gusto kong ikaw ang unang tumikim ng pag-aalaga mo." Bago pa man makapag-react si Bianca sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Adrian ang baso ng juice sa harap ni Nanay Luz at ang baso sa harap ni Bianca at pinagpalit ang mga ito. Ang clink ng mga baso sa lamesa ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Ang baso na may special vitamin C
ay nasa harap na ngayon ni Bianca. Ang kulay sa mukha ni Bianca ay biglang nawala. Para siyang estatwang binuhusan ng maputlang pintura. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng kagalakan, ay ngayon ay nanlalaki sa purong takot. Adrian, ano bang ginagawa mo? Sigaw niya ang kanyang boses, ay biglang tumaas at naging piskal. Para kay Nanay Ian, baka hindi pwede sa'yo. Sa akin? Bakit may lason ba, tanong ni Adrian, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Ang tanong ay binitiwan niya ng dahan-dahan, bawat salita ay parang isang patak ng asido. Wala. Ano bang pinagsasabi mo? Tanggi ni Bianca. Ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay isang malinaw na pag-amin. Tumingin siya kay Nanay Luz para humingi ng tulong, ngunit ang matanda ay nakatitig lang sa baso. At pagkatapos ay sa kanya ang pagkalito sa mukha nito ay unti-unting napapalitan ng isang dahan-dahang pagkaunawa. Kung walang lason inumin mo, utos ni Adrian, hindi ito pakiusap. Ito ay isang hatol. Itinuro niya ang baso. Inumin mo lahat. Ipakita mo sa amin kung gaano kasarap ang pag-aalaga mo. Ang mga mata ni Bianca ay nagpabalik-balik mula kay Adrian sa baso at kay Eileen na nakatayo sa sulok na parang isang multo. Wala siyang kakampi, wala siyang matatatakbuhan. Nasukol siya sa sarili niyang bitag. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Ang mga butil ng pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay na para bang ang baso sa harap niya ay gawa sa apoy. Hinawakan niya ito. Ang lamig ng salamin ay parang yelo sa kanyang balat. Itinaas niya ito ng bahagya. Ang amoy ng orange ay sumingaw, ngunit para sa kanya ito ay amoy ng kamatayan. Tumingin siya kay Adrian, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap, takot at galit. Adrian, please, itigil mo na to. Inumin mo ulit ni Adrian. Ang kanyang boses ay walang bakas ng awa. Nakatitig ang lahat sa kanya. Ang oras ay tila bumagal. Ang tanging maririnig ay ang malakas na pagtibok ng puso sa dibdib ng bawat isa. Ang buong buhay ni Bianca, ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ang lahat ng kanyang mga krimen ay nasa loob ng basong yon. Ang tanong ay simple lang, iinumin niya ba ang sarili niyang lason o hahayaan niyang ang katotohanan ang pumatay sa kanya? Ang mga segundo ay dumaan na parang mga oras. Ang kamay ni Bianca na may hawak sa baso ay nanginginig nang husto na ang likido sa loob ay umaalo ng kulay kahel na lason ay nagbabantang umapaw. Ang kanyang mga mata na puno ng desperasyon ay naghahanap ng matatakasan, isang siwang sa bitag na ginawa niya. Ngunit wala. Tanging ang matitigas na mukha ni na Adrian at Nanay Luz at ang tahimik na anino ni Eileen ang nakapalibot sa kanya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya iinom. Hindi siya magpapatalo. Sa isang bigla at marahas na galaw, iwinasiwas niya ang kanyang kamay. Crash. Ang baso ay lumipad sa ere at bumagsak sa sahig na gawa sa marmol. Ang salamin ay sumabog sa libu-libong piraso at ang orange juice ay kumalat na parang isang mantsa ng dugo. Ang ingay ng nabasag na salamin ay bumasag din sa nakabibinging katahimikan. Baliw ka na ba? Sigaw ni Bianca. Tumayo siya nang may puwersa na halos tumumba ang kanyang silya. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaakyat baba. Ang takot ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Ito na ang kanyang huling depensa, ang pag-atake. Hindi ako ang baliw dito, Bianca. Ang sigaw pabalik ni Adrian ay mas malakas, parang kulog na yumanig sa buong silid. Sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa at ibinato ito sa gitna ng lamesa. Ang screen ay umilaw, nagpapakita ng isang video na nakaplay. Ang video mula sa spy camera. Sa screen, malinaw na malinaw ang imahe ni Bianca sa dilim ng kusina. Ang pagkuha sa bote. Ang dalawang patak.
ang malamig at kuladong ngiti. Natigilan si Bianca. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang pinapanood ang sarili niyang krimen na paulit-ulit na ipinapakita. Ang lahat ng kanyang pagtanggi, ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan ay nawalan ng silbi sa harap ng hindi maikakailang ebidensya. Para siyang isang ahas na nahuli sa sarili nitong balat. Adrian, bulong niya, ang boses ay basag. Samantala, si Nanay Luz, na kanina patahimik, ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang makita ang katotohanan ng harapan ay mas masakit pa sa lahat ng sakit na naramdaman niya sa kanyang katawan. Ang mga luha na matagal na niyang pinigilan ay biglang bumuhos. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng katotohanan at paglaya. Diyos ko, tikbi niya. Nang makita ni Bianca na wala na siyang lusot kay Adrian, ang kanyang galit ay naghahanap ng ibang target. Ang kanyang mga mata na puno ng kamandag ay napunta kay Aileen. Ikaw, sigaw niya, ang kanyang daliri ay nanginginig habang nakaturo sa kasambahay. Kasalanan mo tong lahat. Hayop ka mangmang nakatulong. Parang isang mabangis na hayop na nasukol, sumugod si Bianca papunta kay Aileen. Ang kanyang mga kuko ay handa ng manakit. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang malakas na braso ang humarang sa kanya. Hinawakan siya ni Adrian ng mahigpit sa braso. Huwag mong subukang saktan si Aileen, sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Nagpumigla si Bianca, sinusubukang kumawala. Bitawan mo ako. Papatayin ko ang babaeng yan. Siya ang sumira sa buhay ko. At doon sumabog ang lahat ng galit at sakit na kinimkim ni Adrian. Binitawan niya ang braso nito at sa isang iglap, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong dining room. Pak ang sampal. Ang sampal ni Adrian ay dumapo ng buong puwersa sa pisngi ni Bianca. Ang lakas nito ay nagpatagilid sa kanyang ulo at nagpatumba sa kanya sa sahig. Napahawak siya sa kanyang namumulang pisngi, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Hindi niya kailanman inakala na magagawa ito ni Adrian. Nakatayo si Adrian, sa harap niya ang kanyang dibdib ay umaalon sa galit, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Huwag na huwag mong sasaktan ang taong nagligtas sa nanay ko. Inanay ko, sigaw niya, ang bawat salita ay parang latigo. Siya ang pamilya dito, Bianca. Hindi ikaw. Hindi kailanman. Nakatulala lang si Bianca sa sahig. Ang perpektong ayos ng kanyang buhok ay nagulo na. Ang kanyang mamahaling damit ay may bahid na ng alikabok. Ang reyna ay bumagsak na mula sa kanyang trono. Wala na ang maskara. Wala nang pag-arte. Ang natira na lamang ay ang hubad at pangit na katotohanan ng kanyang kasamaan. At sa gitna ng tensyonadong katahimikan na iyon, isang tunog ang bumasag sa lahat. Ding-dong. Ang tunog ng doorbell, 3 beses, tiyak at may awtoridad. Tumingin si Bianca sa pinto, isang bagong uri ng takot ang gumapang sa kanyang puso. Tumingin siya kay Adrian. Nakita niya sa mga mata ng asawa ang malamig na katotohanan. Plinano ni Adrian ang lahat. Si Aileen, na nakabawi na sa pagkagulat, ang naglakas loob na maglakad papunta sa pinto. Binuksan niya ito. Sa labas nakatayo ang 2 pulis, seryoso ang mga mukha. Magandang gabi po, sabi ng isang pulis. Hinanap po namin si Ginang Bianca Sandoval. Pumasok ang mga pulis sa loob. Ang kanilang presensya ay nagpabigat lalo sa hangin. Tumingin sila sa nagkalat na bubog, sa sahig, sa umiiyak na matanda, sa galit na lalaki, at sa babaeng nakaupo sa sahig talunan. Lumapit ang isang pulis kay Bianca. Ginang Bianca Sandoval, aarestuhin ka namin sa salang attempted murder at frustrated parricide. Ang gabi ng katotohanan ay natapos na. Ang gabi ng paghuhusga ay nagsisimula pa lamang. Ang tunog ng posas na isinasara sa mga pulso ni Bianca ay isang malutong at pinal na tunog sa katahimikan ng mansyon. Ito ang tunog ng pagtatapos
Pagtatapos ng isang kasinungalingan, pagtatapos ng isang relasyon, pagtatapos ng isang kabanata sa kanilang buhay na puno ng lason. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Wala kayong ebidensya, sigaw ni Bianca. Nagpupumiglas habang akay siya ng mga pulis palabas. Ang kanyang pagiging sopistikada ay ganap ng naglaho na palitan ng isang pangit at desperadong pagwawala. Tumigil siya sa tapat ni Adrian. Ang kanyang mga mata na dating nangaakit ay ngayon ay puno ng matinding galit. Ikaw ang may kagagawa nito. Adrian, sisirain kita. Tandaan mo yan, sisirain ko ang pangalan mo at ang pamilya mo. Hindi sumagot si Adrian. Tinitigan niya lang ito. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader, ngunit sa likod nito, ang kanyang kaluluwa ay gumuho. Pinanood niya ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinakasalan niya, na kinaladkad palabas ng kanilang tahanan, na parang isang ordinaryong kriminal ang mga banta, at sumpa nito ay umalingaw-ngaw sa gabi, bago tuluyang isinara ang pinto ng police car. Nang mawala na ang mga pulis, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bahay. Isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa mga sigaw kanina. Ito ay puno ng mga salitang hindi nasabi ng mga tao ng pagkabulag ng bigat ng katotohanang ngayong gabi lang lumitaw. Napaupo si Adrian sa pinakamalapit na silya na pasabunot sa sariling buhok. Ang adrenaline ay nawala na at ang natira ay isang nakapanghihinang pakiramdam ng kawalan. Nay, bulong niya, ngunit nang lumingon siya, nakita niyang si Nanay Luz ay nakayuko, ang mga balikat nito ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Agad siyang nilapitan ni Eileen. Nanay, tahan na po. Tapos na po ang lahat. Ngunit ang pag-iyak ni Nanay Luz ay lalong lumakas. Dahan-dahan itong nawalan ng balanse. Nanay, sigaw ni Adrian. Mabuti na lang at mabilis si Eileen na nakasalo sa matanda bago ito bumagsak. Ang mga mata ni Nanay Luz ay pumipikit, ang kanyang paghinga ay mababaw. Tumawag ka ng ambulansya. Bilis utos ni Adrian. Ang pagkataranta ay pumalit sa kanyang pagkamanhid. Ang gabing ito ay hindi pa tapos. Ang pinsala ay mas malalim kaysa sa kanyang inakala. Ang puting pader ng ospital ay malamig at walang buhay. Ang amoy ng antiseptic ay nangingibabaw sa hangin. Nakaupo si Adrian sa isang upuan. Sa labas ng emergency room, ang kanyang ulo ay nakasandal sa pader. Halos 2 oras na siyang naghihintay. Si Eileen ay nasa tabi niya, tahimik na nagdarasal. Sa wakas lumabas si Dr. Teresa Cruz mula sa kwarto. Ang kanyang mukha ay seryoso. Doc, kamusta ang nanay ko agad? Natanong ni Adrian na patayo. She's stable for now, Adrian, sagot ng doktora. But we found traces of a powerful unprescribed sedative in her system. Long-term exposure. Ito ang dahilan ng kanyang panghihina, pagkalito, at panginginig. Her vital signs are weak. Mabuti na lang at nadala ninyo siya agad. Kung nagtagal pa ito, baka hindi na kinaya ng puso niya. Ang bawat salita ni Dr. Cruz ay parang isang suntok sa sikmura ni Adrian. Baka hindi na kinaya ng puso niya. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Siya, muntik na niyang mapatay ang sarili niyang ina. Pwede ko na po ba siyang makita? Tumango ang doktora. She's resting. Be quiet. Dahan-dahang pumasok si Adrian sa kwarto. Nakahiga si Nanay Luz sa kama, napapalibutan ng mga aparatos. May nakakabit na IV sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang paghinga ay banayad. Mukha siyang napakaliit at napakarupok. Umupo si Adrian sa silya sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kamay ng ina, ang kamay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata, ang kamay na sinampal ni Bianca kanina. Ang pakiramdam ng balat nito ay manipis at malamig. At doon sa sterile na katahimikan ng kwarto, sa ospital, bumuhos ang lahat ng emosyon na pinigilan ni Adrian. Hindi siya makatingin sa mukha ng ina. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa kanilang magkahawak na kamay at ang mga luha ay nagsimulang pumatak. Hindi ito luha ng galit.
Ito ay luha ng matinding pagsisisi. Patawad, Nay. Bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Patawarin niyo po ako. Ang tanga-tanga ko. Hindi ko po kayo pinakinggan. Hindi ko po kayo pinrotektahan. Patawad. Patuloy siyang umiyak, ang kanyang malaking katawan ay nanginginig na parang sa isang paslit. Ang lahat ng kanyang tagumpay sa negosyo, ang kanyang yaman, ang kanyang posisyon, lahat ay walang kwenta. Nabigo siya sa nag-iisang bagay na pinakamahalaga, ang maging isang mabuting anak. Matapos ang ilang sandali, naramdaman niyang may marahang humaplos sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Gising na si Nanay Luz. Ang mga mata nito ay bahagyang nakabukas, pagod, ngunit malinaw. Tinitigan siya ng ina. Walang galit, walang panunumbat. Tanging isang malalim na pag-unawa at pagmamahal. Hindi mo kasalanan, anak, bulong nito. Ang boses ay mahina, ngunit sapat na para marinig niya. Ang pag-ibig, minsan, nakakabulag. Ang mga salitang yon, sa halip na magpagaan, ay lalo pang nagpabigat sa kanyang puso. Dahil sa pag-ibig nagbulag-bulagan siya, at ang presyo ng kanyang pagkabulag ay halos buhay ng sarili niyang ina. Yumuko si Adrian at isinubsob ang kanyang mukha sa kamay ng ina. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa manipis na kumot ng ospital. Ito ang pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ito rin ang unang hakbang. Ang unang hakbang palabas sa dilim. Ang unang hakbang tungo sa paghilom. Sa labas ng kwarto nakatayo si Eileen, tahimik na nagmamasid mula sa maliit na bintana sa pinto. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang text mula sa kanyang kapatid. Ate, bumaba na lagnat ni Jojo. Okay na siya. Napangiti si Eileen sa gitna ng kanyang mga luha. Ang kanyang anak ay ligtas na. At ang kanyang alaga, ang kanyang pangalawang ina, ay ligtas na rin. Ang bigat ng pagsisisi ay naroon pa. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, may isang sinag ng pag-asa. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Ang mga salita sa headline ng mga online news portal at society columns ay matatalim na parang mga bubog. Socialite na si Bianca Sandoval, arestado sa paglalason sa kanyang biyenan. Ang madilim na sekreto sa likod ng perpektong buhay ng mga Sandoval, motibo sa krimen, utang sa sugal at pagkaubos ng kayamanan. Ang pangalan ng pamilya Sandoval, na dating simbolo ng tagumpay at respeto, ay naging sentro ng isang maruming eskandalo. Para kay Adrian, ang bawat article na mabasa niya, bawat komento sa social media, ay isang sampal sa mukha, isang paalala ng kanyang pagkukulang at pagkabulag. Kinailangan niyang harapin ang lahat. Ang mga tawag mula sa board of directors na nag-aalala sa imahe ng kumpanya. Ang mga kaibigan na nagpapanggap na nakikiramay, ngunit halatang nang uusisa lang. Ang kahihiyan. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang opisina sa bahay, sinubukang ayusin ang pinsala sa negosyo. Ngunit ang tunay na pinsala ay nasa loob ng kanyang puso. Makalipas ang isang linggo, nakalabas na ng ospital si Nanay Luz. Mas payat siya, mas marupok tingnan, ngunit may bago sa kanyang mga mata, isang liwanag na matagal nang nawala. Ang pagkalito ay napalitan ng kalinawan. Ang takot ay napalitan ng isang tahimik na katatagan. Ang mansyon na dati bilangguan niya ay naging kanlungan na niya ngayon. Ngunit para kay Adrian, ang bawat sulok nito ay isang paalala ng kanyang kasalanan. Sinubukan niyang bumawi. Pinalitan niya ang schedule ng kanyang trabaho. Ang mga late-night meetings ay naging mga umaga sa hardin. Ang mga business trips ay naging mga hapon ng pagkukwentuhan. Siya na mismo ang naghahanda ng pagkain ni Nanay Luz. Sinusukat ang tamang dami ng gamot nito at nagbabasa ng mga libro para dito bago ito matulog, mga bagay na ipinaubaya niya noon kay Bianca. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng isang nobela para sa ina sa sala, biglang nagsalita
si Nanay Luz. Alam mo anak, ang paborito kong parte ng bahay na ito ay ang hardin, sabi nito habang nakatingin sa labas. Doon kami unang nag-date ng papa mo. Sa ilalim ng puno ng mangga. Ngumiti si Adrian. Talaga po nay oo. At doon ka rin unang natutong maglakad, dugtong nito. Ang bawat halaman dyan ay may kwento. Pero nitong mga nakaraang taon, nakalimutan ko na ang mga kwento. Ang nakikita ko na lang ay mga anino. Natahimik si Adrian. Ang mga salita ng ina ay tumagos sa kanya. Salamat sa iyo Eileen, sabi ni Nanay Luz nilingon ang kasambahay na tahimik na nag-aayos ng mga unan. Dahil sa iyo, nakikita ko na ulit ang mga kulay. Ngumiti si Eileen. Siya ang naging tulay sa pagitan ng mag-ina. Sa mga panahong hindi makatingin si Adrian sa ina, dahil sa hiya si Eileen ang nagkukwento. Sa mga panahong hirap magsalita si Nanay Luz, si Eileen ang nagpapaliwanag. Siya ang naging pandikit na muling bumubuo sa mga basag na piraso ng kanilang pamilya. Isang araw nagpasya si Adrian na kailangan na niyang harapin ang huling multo ng nakaraan. Pumasok siya sa master's bedroom, isang lugar na iniiwasan niya mula nang mangyari ang lahat. Ang amoy ng pabango ni Bianca ay nananatili pa rin sa hangin. Binuksan niya ang walk-in closet nito. Ang mga hanay ng designer bags, ang mga sapatos na libo-libo. Ang halaga ang mga damit na minsan lang naisuot. Ito ang mga bagay na pinahalagahan ni Bianca. Ang mga bagay na nagtulak sa kanya na gawin ang lahat ng yon. Nagsimula siyang mag-impake. Kumuha siya ng malalaking garbage bags at walang awang inilagay ang lahat ng gamit nito sa loob. Habang nag-aayos isang kahon, ang nahulog mula sa itaas ng aparador. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga bagay na hindi niya inaasahan, mga demand letter mula sa kasino. Mga pawn shop receipt para sa mga alahas na akala niya'y nawala. Mga statement ng credit card na may milyon-milyong utang. Ito ang tunay na Bianca. Isang babaeng nalulunod sa utang, desperadong mapanatili ang isang pekeng imahe ng karangyaan. Sa halip na awa, isang matinding galit ang naramdaman ni Adrian. Galit sa panloloko. Galit sa sarili niya dahil hindi niya ito nakita. Kinuha niya ang buong kahon at ang mga garbage bags dinala sa labas at ibinato lahat sa basurahan ng may buong puwersa. Sa bawat bag na bumagsak, pakiramdam niya ay may isang mabigat na kadena na nalalagot mula sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay malaya na siya. Pagbalik niya sa loob, na abutan niya si Nanay Luz na nakatayo sa may paanan ng hagdan, pinagmamasdan siya. Tapos na mahinang tanong nito, tumango si Adrian. Mabuti, sabi ng ina. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago. Ang dingding na hindi nakikita sa pagitan nila ay nagsimulang gumuho. Kinagabihan, habang naghahapunan silang tatatlo, nina Eileen, sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng tunay na tawanan sa hapagkainan. Kinuwento ni Eileen ang kalokohan ng anak niyang si Jojo. Nagkwento si Nanay Luz tungkol sa kabataan ni Adrian. At si Adrian, sa unang pagkakataon, ay tumawa ng walang bigat sa dibdib. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape sila sa veranda, lumabas si Nanay Luz mula sa hardin. Wala siyang dalang tungkod. Naglalakad siya ng dahan-dahan, ngunit mag-isa. Ito ang unang beses sa loob ng maraming buwan. Napatayo si Adrian, handang umalalay. Kaya ko, anak, sabi ni Nanay Luz, may ngiti sa kanyang mga labi. Umupo ito sa tabi niya at huminga ng malalim. Ang hangin ng gabi ay sariwa at malinis. Ang mga sugat ay naroon pa. Ang mga peklat ay mananatili habang buhay. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa tahimik na hardin, na puno ng mga kwento, ang pamilya Sandoval ay nagsisimula ng humilom. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating mabigat at malagim na mansyon sa Ayala, Alabang ay tila natutong huminga muli. Ang mga bintana ay laging bukas. Hinahayaang pumasok ang sinag ng araw at ang huni ng mga ibon. Ang amoy ng lason at takot ay napalitan na ng samyo ng bagong lutong pandesal at sariwang kape.
Isang umaga ang kusina, na dating naging silid ng krimen, ay puno na ngayon ng buhay at tawanan. Si Nanay Luz na may suot na apron ay abala sa pagmamasa ng harina. Ang kanyang mga galaw ay mas mabagal kaysa dati, ngunit tiyak at puno ng kagalakan. Si Eileen ay nasa tabi niya nagtatawa habang sinusubukang alisin ang harina sa ilong ng matanda. Naku, Nay, para na kayong si Santa Claus biro ni Eileen. Hayaan mo na, para mas masarap daw ang cake kapag may kasamang pagmamahal. At konting kalat sagot ni Nanay Luz at sabay silang humalakhak. Mula sa may pintuan ng kusina, tahimik silang pinagmamasdan ni Adrian. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na ang kanyang bagong normalidad. Ang mga board meetings ay mahalaga pa rin, ngunit hindi na kasing halaga ng mga umagang tulad nito. Ang yaman ay kailangan, ngunit hindi na nito kayang bilhin ang kapayapaan na nararamdaman niya ngayon. Natutunan niya ang kanyang leksyon sa pinakamasakit na paraan. Ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa kinang ng pera, kundi sa init ng pagsasama. Pumasok siya sa kusina. Wow, mukhang may fiesta dito. Pwede bang makikain na ba? Siyempre, anak. Pero sa isang kondisyon, sabi ni Nanay Luz, sabay taas ng marumi niyang kamay. Ikaw ang maghuhugas ng lahat ng to. Nagtawanan silang tatlo. Isang simple at purong sandali. Noong nakaraang buwan natapos na ang kaso ni Bianca. Napatunayan siyang guilty at hinatulan ng mahabang pagkakakulong. Hindi na dumalo si Adrian sa huling hearing. Para sa kanya tapos na ang lahat. Wala nang galit. Wala nang puot. Tanging isang malungkot na pagtanggap na lang ang natira. Kinabukasan kinausap niya si Eileen. Inabutan niya ito ng isang sobre. Ano po ito, sir? Tanong ni Eileen. Buksan mo, sabi ni Adrian. Nanginginig ang mga kamay ni Eileen habang binubuksan ng sobre. Sa loob isang manager's check. Ang halaga ay sapat na para maipagamot ng tuluyan si Jojo, makapagpatayo ng disenteng bahay sa probinsya at makapagsimula ng maliit na negosyo. Naluha si Eileen. Sir, sobra-sobra naman po ito. Kulang pa yan, Eileen, seryosong sabi ni Adrian. Hindi mababayaran ng pera ang buhay ng nanay ko. Utang namin sa'yo ang bawat araw na kasama pa namin siya ngayon. Ito ay pasasalamat lang. Hindi ka na namin katulong. Pamilya ka namin. Nagyakapan sila hindi bilang amo at kasambahay, kundi bilang dalawang taong pinag-isa ng isang matinding pagsubok. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Nanay Luz sa veranda at pinagmamasdan ang mga bituin, inabot ng matanda ang kamay ng anak. Anak, mahinang sabi nito, kailangan mo nang magpatawad. Tumingin si Adrian sa ina. Matagal ko na po siyang pinatawad, Nay, para sa sarili kong kapayapaan. Umiling si Nanay Luz. Hindi siya ang tinutukoy ko. Hinawakan ito ng mas mahigpit ang kanyang kamay. Matuto kang magpatawad. Una sa lahat sa sarili mo. Oo, nagkamali ka. Pero ang mahalaga, natuto ka. At ngayon, andito ka. Yun ang importante. Ang mga salitang iyon ay parang isang susi na nagbukas sa huling rehas ng bilangguan sa puso ni Adrian. Doon, sa ilalim ng tahimik na langit, pinatawad niya ang lalaking naging bulag sa pag-ibig. Pinatawad niya ang anak na nagkulang. At sa wakas, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang huling eksena ay hindi isang malaking selebrasyon. Ito ay isang simple at tahimik na hapon. Si Adrian, si Nanay Luz at si Eileen ay magkakasamang nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa hardin, ang parehong puno kung saan unang nag-date ang mga magulang ni Adrian. Nagkakape sila at kumakain ng cake na sila mismo ang gumawa. Ang hangin ay sariwa. Ang tawanan ay magaan. Ang katahimikan sa pagitan ng kanilang mga kwentuhan ay puno ng kapayapaan. Tumingin si Nanay Luz sa kanyang paligid, sa mga bulaklak, sa kanyang anak, sa kanyang tapat na kaibigan. Ngumiti siya. Ang bahay ay hindi pader at bubong. Sabi niya na,
para bang kinakausap ang hangin. Ang bahay ay kung nasaan ang kapayapaan. Tumingin si Adrian sa ina pagkatapos ay kay Eileen at tumango. Sa wakas pagkatapos ng mahabang panahon, nakauwi na rin siya. Ang kamera ay dahan-dahang lumalayo. Ipinapakita ang 3 taong masayang nagkukulitan sa ilalim ng puno. Ang mansyon sa kanilang likuran ay hindi na isang simbolo ng yaman o eskandalo. Ito na ngayon ay isang tunay na tahanan, isang tahanan na sinubok ng kasinungalingan, winasak ng katotohanan, at muling binuo ng pag-ibig, pagpapatawad at isang bagong simula. Lumipas pa ang ilang buwan. Ang mansyon ng mga Sandoval ay naging isang tunay na kanlungan. Ang mga araw ay dumaraan nang may isang banayad at halos nakakapanibagong kapayapaan. Si Nanay Luz ay unti-unti nang bumabalik sa dati ang kanyang mga pisngi, ay nagsisimula nang magkaroon muli ng kulay ang kanyang tawa, ay mas madalas nang maririnig sa mga pasilyo at ang panginginig ng kanyang mga kamay ay halos naglaho na. Si Adrian naman, bagamat dala-dala pa rin ang peklat ng pagsisisi, ay natutong gawin itong isang paalala sa halip na isang pabigat. Akala nila tapos na. Akala nila ang bagyo ay tuluyan ng lumipas, ngunit ang mga sugat na malalim ay hindi naghihilom ng walang peklat at ang mga multo ng nakaraan ay palaging naghahanap ng siwang upang makabalik. Isang umaga, habang nag-aayos si Eileen ng mga sulat na dumating isang sobre ang pumukaw sa kanyang pansin. Simple lang ito puti, ngunit ang sulat kamay sa harapan, pamilyar elegante, at bahagyang nakatagilid ay nagpadala ng isang pamilyar na kilabot sa kanyang gulugod. Walang return address, ngunit alam na alam niya kung kanino galing iyon. Para kay Luz Viminda Sandoval. Kinakabahan, dinala ni Eileen ang mga sulat kay Nanay Luz na nooy nagkakape sa veranda. Maingat niyang inilagay ang puting sobre sa ilalim ng bunton ng mga bills at magazine. Sana hindi niya mapansin bulong niya sa sarili, isang hangaring walang saysay. Ngunit ang mga mata ng isang ina na sinanay ng pagsubok ay matalas. Habang isa-isang tinitingnan ni Nanay Luz, ang mga sulat agad niyang kinuha ang kakaibang sobre. Hinawakan niya ito. Sa isang iglap ang lahat ng init ng araw ay tila naglaho. Ang pamilyar na pakiramdam ng panlalamig ay gumapang sa kanyang mga braso. Nay baka basura lang po yan. Mabilis na sabi ni Eileen, sinusubukang bawiin ang sulat. Ngunit umiling si Nanay Luz. Ang kanyang mukha na kanina'y panatag ay biglang nagkaroon ng anino ng lumang takot. Kilala ko ang sulat na ito, mahinang sabi niya. Gamit ang isang letter opener na nanginginig, maingat niyang binuksan ang sobre. Sa loob isang piraso ng papel na katupi ng perpekto. Ang mga salita na isinulat sa itim na tinta ay maayos at kalkulado. Ito ay isang liham mula kay Bianca, mula sa bilangguan. Mahal na Nanay Luz. Ang simula pa lang ay isa ng kasinungalingan. Huminga ng malalim si Nanay Luz at nagpatuloy sa pagbabasa. Si Eileen ay nanatili sa kanyang tabi, hindi makagalaw. Alam kong marahil ito na ang huling bagay na gusto ninyong makita, ngunit hindi ako mapanatag hanggat hindi ko nasasabi ito. Araw-araw dito sa loob, wala akong ibang ginawa, kundi pagsisihan ang lahat. Ang kadiliman ay maaring magtulak sa isang tao na gumawa ng mga bagay na hindi niya akalain. Nabulag ako, Nanay. Nabulag ako sa inggit at sa takot na mawala ang lahat ng mayroon ako. Hindi ko hinihiling ang inyong kapatawaran. Alam kong imposible iyon. Ang tanging hiling ko lang ay balang araw maisip ninyo na ang babaeng gumawa ng lahat ng yon ay hindi ang tunay na ako, kundi isang taong nawala sa sarili. Sana'y maging masaya kayo. Ipagdasal ninyo na lang ang aking kaluluwa. Nagmamahal, Bianca. Pagkatapos basahin ang sulat, ibinaba ito ni Nanay Luz sa mesa. Hindi siya nagsalita. Hindi siya kumilos. Nakatitig lang siya sa malayo sa puno ng mangga
Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nakikita ang mga kulay. Ang nakikita niya ay ang dilim ng kusina, ang malamig na ngiti, ang dalawang patak ng lason. Ang liham ay hindi isang bomba. Ito ay isang lason na mas mabagal kumalat. Hindi ito humihingi ng tawad. Ito ay nagtatanim ng duda. Hindi ito nagpapakita ng pagsisisi. Ito ay isang huling desperadong pagtatangka na manipulahin ang katotohanan na gawing biktima ang sarili niya. Nay, okay lang po kayo nag-aalalang tanong ni Eileen. Isang pilit na ngiti ang isinagot ni Nanay Luz. Oo, iha. Wala ito. Basura lang. Itinabi niya ang sulat at uminom ng kape. Ngunit napansin ni Eileen na ang kanyang kamay ay muling nanginginig. Ang araw ay nagpatuloy na parang normal. Ngunit ang lason ng liham ay nagsimula ng kumalat. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Nanay Luz. Bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ni Bianca. Ang mga alaala na pinilit niyang ibaon ay muling nabuhay ang paghampas sa kanyang kamay, ang mapait na lasa ng juice, ang pakiramdam ng pagiging bilanggo sa sariling tahanan. Bumangon siya, ang puso niya ay dumadagundong. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay nagbibigay ng takot. Pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Pakiramdam niya ay anumang oras bubukas ang pinto at papasok si Bianca, may dalang isang baso ng tubig at isang pekeng ngiti. Samantala, sa kabilang panig ng mansyon, gising din si Adrian. Sa kanyang mesa, nakakalat ang mga papeles para sa isang malaking charity event. Isang imbitasyon para maging isa sa mga major sponsor. Isang pagkakataon para linisin ang pangalan ng pamilya. Itinabi niya ito. Hindi pa siya handa. Ang kahihiyan ay nakadikit pa rin sa kanya na parang pangalawang balat. Bigla siyang nakarinig ng isang tunog. Isang mahinang kalabog mula sa silid ng kanyang ina. Nagmadali siyang pumunta roon. Kumatok siya. Nay, are you okay? Walang sagot. Binuksan niya ang pinto. Ang nakita niya ay nagpaguho sa kanyang puso. Nakasiksik si Nanay Luz sa isang sulok ng kanyang silid. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Nanginginig siya. Ang kanyang paghinga ay mabilis. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, nakatitig sa kawalan. Para siyang bumalik sa dati, marupok na tatakot at walang kalaban-laban. Nay, lumuhod si Adrian sa harap niya. Anong nangyari? Itinuro ni Nanay Luz ang baso ng tubig sa kanyang lamisita. Ayoko. Ayoko niyan, hikbi niya. Baka may laman. Doon naunawaan ni Adrian. Ang paghilom na akala niya'y buo na ay isa palang manipis na yelo sa ibabaw ng isang malalim at madilim na lawa. At ang liham ni Bianca, ang bato na bumasag dito. Niyakap niya ang ina ng mahigpit. Wala na siya dito, Nay. Ligtas na kayo. Andito ako. Hindi kita iiwan. Ngunit habang sinasabi niya iyon, isang malamig na katotohanan ang tumampal sa kanya. Hindi sapat na wala si Bianca. Hindi sapat na ligtas sila sa loob ng bahay. Hanggat ang anino ni Bianca ay may kapangyarihan pa rin sa kanilang isipan, hindi sila tunay na malalaya. Ang paghilom ay hindi pala isang destinasyon. Ito ay isang patuloy na laban. At ang laban na ito ay kailangan nilang harapin ng sabay, hindi lang sa loob ng kanilang mga pader, kundi pati na rin sa labas ng mga ito. Ang gabi ng takot ay nag-iwan ng isang malinaw na aral. Ang paglimot ay hindi paghilom. Ang tunay na paghilom ay ang pagharap sa sakit hanggang sa mawalan na ito ng kapangyarihang saktan ka. Kinabukasan pagising ni Adrian, nakita niyang nakaupo na sa beranda si Nanay Luz. Iba na ang kanyang anyo. Wala na ang takot ng nakaraang gabi. Sa halip ang kanyang mga mata ay may isang bagong determinasyon, isang apoy na matagal nang hindi nakita ni Adrian. Nakahanda na ang kape at sa tabi ng kanyang tasa, nakapatong ang liham ni Bianca. Anak, umupo ka, sabi ni Nanay Luz. Ang boses ay kalmado, ngunit matatag. Sumunod si Adrian.
Kinuha ng ina ang sulat. Hindi niya ito binasa. Tinitigan niya lang ito na para bang tinititigan niya ang isang talunang kaaway. Ang lason, anak, ay epektibo lang kapag hinayaan mong pumasok sa sistema mo, sabi niya. Kagabi hinayaan kong pumasok ulit ang lason niya. Ngayon hindi na. Tumayo siya at lumakad papunta sa hardin. Sumunod si Adrian, nagtataka. Pumunta sila sa isang lumang metal na basurahan kung saan sinusunog ang mga tuyong dahon. Kumuha si Nanay Luz ng isang posporo mula sa isang maliit na lalagyan sa malapit. Nay, anong gagawin niyo? Tanong ni Adrian. Hindi sumagot si Nanay Luz. Sa halip kiniskis niya ang posporo. Ang maliit na apoy ay sumayaw sa dulo ng palito. Dahan-dahan inilapit niya ito sa sulok ng liham. Ang papel ay agad na nagliyab. Ang mga salitang puno ng pagkukunwari ni Bianca ay nagsimulang maging abo. Ang itim na tinta ay kinain ng apoy naglaho na parang isang masamang panaginip. Pinanood nilang mag-ina ang pagkasunog ng sulat hanggang sa maging isa na lamang itong itim at marupok na piraso ng abo. Ibinagsak ito ni Nanay Luz sa loob ng basurahan. Tapos na, sabi niya, hindi lang tungkol sa liham, kundi tungkol sa lahat. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago kay Adrian. Ang lakas ng kanyang ina ay naging salamin ng sarili niyang kahinaan. Nagtatago siya sa kahihiyan, samantalang ang kanyang ina, na siyang tunay na biktima, ay buong tapang na sinusunog ang nakaraan. Bumalik siya sa kanyang study. Kinuha niya ang imbitasyon para sa charity event. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng organizer. Hello, this is Adrian Sandoval, sabi niya. Ang boses ay malinaw at walang pag-aalinlangan. I would like to confirm my attendance. And I would like to make a pledge. Isang malaking pledge. Ang gabi ng charity ball ay kumikinang sa karangyaan. Ang mga chandelier, ang mga alahas, ang mga peking ngingiti ito, ang mundong minsay kinasuklaman ni Adrian. Ngunit ngayong gabi, hindi siya naroon bilang isang miyembro, kundi bilang isang saksi. Kasama niya si Nanay Luz, na nakasuot ng isang simpleng bestida, ngunit nagliliwanag sa kanyang dignidad. Nasa tabi rin nila si Eileen, na hindi nasuot ang uniforme ng kasambahay, kundi isang magandang damit na regalo ni Adrian. Silang tatlo ay isang pamilya, hindi na nagtatago. Ang mga bulungan ay hindi maiiwasan. Ang mga tingin na puno ng pag-uusisa at awa ay nandoon. Ngunit hindi sila nagpatinag. Nang tawagin ang pangalan ni Adrian para sa kanyang talumpati, umakyat siya sa entablado. Isang katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Magandang gabi sa inyong lahat, simula niya. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin dahil sa aking negosyo. At marahil, mas marami pa sa inyo ang nakakakilala sa akin dahil sa balita. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga manonood. Hindi ako nandito para magpaliwanag o para linisin ang pangalan ng aking pamilya. Pagpapatuloy niya ang kanyang tingin ay diretso. Dahil ang pangalan ay salita lamang. Ang mahalaga ay gawa. Ang pamilya ko ay dumaan sa isang pagsubok na halos sumira sa amin. Isang pagsubok na nagturo sa akin ng isang napakahalagang aral na ang pinakamatinding kadiliman ay madalas nagtatago sa ilalim ng pinakamaliwanag na ilaw. Tumingin siya sa kanyang ina na nakatingin pabalik sa kanya ng may pagmamalaki. Ngayong gabi, ang Sandoval Corporation ay magbibigay ng pondo para magtayo ng isang foundation, anunsyo niya. Isang foundation na tutulong sa mga matatandang biktima ng pang-aabuso, silang mga walang boses, silang mga nakalimutan ng kanilang mga pamilya. Tatawagin namin itong Luz V. Minda Foundation, isinunod sa pangalan ng pinakamatapang na taong kilala ko, ang aking ina. Isang palakpakan ang nagsimula. Unay alanganin, ngunit pagkatapos ay lumakas at naging taos-puso. Hindi ito palakpak para sa yaman, kundi palakpak para sa katapangan at katapatan. Hindi ito isang paglilinis ng pangalan. Ito ay isang pag-aangkin ng kwento.
Ginamit ni Adrian ang kanilang sakit hindi para itago, kundi para gawing isang instrumento ng pagbabago. Ito ang kanyang tunay na pagtubos. Ang huling eksena ay hindi sa loob ng mansyon. Ito ay sa isang maliit at bagong pinturang gusali, ang unang center ng Luz Viminda Foundation. Si Adrian ay nakikipag-usap sa mga social worker. Si Eileen na ngayon ay isa na sa mga board member ng foundation ay namimigay ng mga merienda. At si Nanay Luz ay nakaupo sa isang silya sa hardin ng center na papalibutan ng mga lolo at lola. Hindi niya sila tinutulungan bilang isang mayaman na benefactor. Kinausap niya sila bilang isa sa kanila. Nakikinig siya sa kanilang mga kwento. Ibinabahagi niya ang sa kanya. Sa kanilang mga mata, nakikita niya ang sarili niyang sakit at sa kanyang ngiti, nakikita nila ang pag-asa. Lumapit si Adrian at umupo sa tabi niya. Pinanood nila ang paglubog ng araw. Masaya ka ba, Nay? Tanong ni Adrian. Tumingin si Nanay Luz sa mga taong tinutulungan nila sa legasiyang sinimulan nila mula sa abo ng kanilang nakaraan. Anak, sabi niya, habang isang tunay at payapang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, hindi lang ako masaya. Ako ay malaya. At sa paglubog ng araw, isang bagong liwanag ang nagsimulang magniningning, isang liwanag na hindi na kailanman kayang patayin ng anumang dilim.